Hello, my dear Aries. Welcome back to Practical Mystique. Thank you so much for viewing. By the way, I'm sorry for my long absence because I am so tied up with my work. I'm sorry for that. But now I am gonna uh, do my best to uh, know the message of the divine for you for this month of October, as I'm gonna be using this Lightseer Tarot deck, the Beginner Tarot deck, the Karma cards, and the Powerful Thought cards by Louise Hay. So let's dive in. Universe, spirits, angels, my sisters, and celestial teams. What does my dear Aries need to know for this month of October? So here it is, my dear Aries. Meron akong limang cards mula sa Lightseer Tarot deck, 4 sa beginner, 3 sa Karma card, at 3 din sa Powerful Thought cards, always say. So dito, meron tayong 10 of Cups in reverse, 10 of Cups in reverse. Ibig sabihin, parang hindi ka masaya kasama mo ang iyong mga mahal sa buhay. Kasi meron pa siguro kayong may pagkakaintindihan sa ngayon. Pero sa katunayan, mahal mo pa rin sila. Sadyang hindi lang siguro maganda yung samahan ninyo sa ngayon. And anyway, meron kang dito, the Fool. This is about yung pagpunta mo sa isang lugar, nagsisimula ka pa lang doon sa lugar na yon. Tapos tinatanggap mo ang hamon na yan na magsimula ka dyan kasi may tiwala ka naman na kaya mo yan. Harapin yung mga panibagong simula. Kasi yung mga challenges na ma-encounter mo, na-encounter mo lang yan dahil nagsisimula ka pa lang. Pero sa kinalaunan, hindi ka na mahihirapan na harapin itong mga kaganapan kasi alam mo na marami ka na natutunan. Sa simula ka lang nahihirapan. Sa kinalaunan, wala na. At saka, anyway, meron ka namang Magician card. Dito sa Magician card, ito ay Arcana card. Pangalawang Arcana card. Meron kang The Fool, meron ka ding The Magician. Dalawa lang silang Arcana cards. Ngayon, itong The Fool, The Magician, meron kang kakayahan na gawin kung ano man yung gusto mong gawin. Kasi, kompleto ka sa mga bagay na kakailanganin mo para magawa mo yung gusto. Imagine, meron kang fire energy, which is the wand. Meron kang material energy, which is the pentacle. Meron ka ding water energy, which is the meron kang water energy, which is the cup. At saka meron ka ding air energy, which is the swords. So lahat dito sila kakailanganin mo para meron ka nito na mga enerhiya na to para magawa mo anong gusto mong hinahangad, kung ano man yung hinahangad mo. Kasi itong fire energy, may kinalaman ito sa mga passion, yung passion mo, abilities, yung talents mo. Ito ang
sumisimbolo sa fire energy. So meron kang desire, meron kang passion, may abilidad ka sa paggawa ng isang bagay. Parang ito may kinalaman sa pagtugtog ng musika, paggawa ng mga awitin, pagsusulat, pagluluto, or paghahardin. Meron kang passion because of this fire energy. Tapos, material energy, the earth energy, which I mean refers to the pentacles. May kinalaman ito sa pera, sa iyong mga yaman, yung mga ari-arian, or meron kang material na bagay, mga resources na kakailanganin mo para magawa mo o makamit mo kung ano yung gusto mo. And itong water energy, may kinalaman ito sa iyong emosyon, no? Kaya mo sigurong baguhin ang iyong emosyon. Halimbawa, hindi ka masaya dahil sa mga inaasahan. Dahil sa mga hindi inaasahan ng mga pangyayari, hindi ka masaya. Pero dahil meron kang water energy, which I mean the cups, so kaya mo baguhin ang iyong damdamin, ang ano man iyong nadama. Kaya mong i-transmute yung negative emotional energy into positive energy. So, sa halip na maging magalit or malungkot, nagiging masaya ka dahil meron kang abilidad na i-transmute yung enerhiya mo sa katawan. At saka, meron ka ding air energy na may kinalaman sa intellectual, kasi swords man yan, swords energy. May kinalaman ito sa isipan, yung abilidad mo sa pag-iisip. Siguro, ang ibig sabihin nito na meron kang kakayahan na baguhin ang iyong isipan, no? Sa halip na mag-isip ka ng negatibo tungkol sa mga hindi inaasang pangyayari, nababago mo ang iyong isipan. Kaya mong i-transmute yung negative mental energy into a positive mental energy. So yun, kaya mong baguhin ang iyong isipan. Ito, Seven of Cups. Seven of Cups, parang naguguluhan ka kung alin sa mga choices ang gusto mong piliin. Marami kang mapagpipilian, pero naguguluhan ka kung saan ka pupunta, kung alin sa mga ito ang pipiliin mo. Kung nakikita mo yan, yung kanyang pagmumukha, tapos yung kamay niya, parang yung kanyang kamay, parang kinakagat niya yung kanyang daliri. So, ibig sabihin, sa ganito na body language, nangangahulugan na ang taong ito ay nagugulungan. Nag-iisip ng maigi kung ano ang kanyang pipiliin, or ano ang mas mainam na desisyon. Kung alin sa mga choices na ito ang kanyang pipiliin. Maring ito ay may kinalaman sa trabaho. Nag-iisip ka na maigi kung anong dapat mong gawin. Or maaaring may kinalaman ito dito sa hindi pagkakaunawaan mo sa iyong pamilya. Dito sa Ten of Cups, marami kang naiisip na mga paraan para masolusyonan itong problema mo sa iyong di pagkakaintindihan ng iyong pamilya or mga mahal sa buhay. So ito, marami kang iniisip na paraan. Ang nangyayari ngayon ay naguguluhan ka kung alin sa mga ito na mga paraan iyong susundin. Okay? Ito, the Knight of Wands. Nag-aalab ng apoy. Nag-aalab ng apoy yung mga hangarin. Meron kang abilidad sa isang bagay na gusto mo ring gawin, kaya ito nag-aalab ang iyong damdamin na gawin ang mga ito. Kung nakikita mo, merong tatlong wands. Ano ba yung wands sa Filipino? Isa,
dalawa dito sa likod, pangatlo ito dito. So, parang sinasabi dito sa card na ito'y may kaugnayan sa Three of Wands. Three of Wands. Sa pagkakaalala ko, itong Three of Wands ay may kinalaman siya sa planning or for planning. Yung nag-iisip ka kung ano yung gusto mong gawin sa hinaharap na pinag-iisipan ito na maigi. Itong una na one, may kinalaman ito sa mental, no? Sa pag-iisip. Itong pangalawang one, may kinalaman ito sa iyong puso, sa iyong intuition, no? Sinasabay mo ang iyong intuition. Tsaka itong pangatlo is yung physical move mo, yung anong gusto mong gawin para matupad itong plano mo. Kasi again, Three of Wands ay may kinalaman sa planning, foreseeing, no? Nag-iisip ka kung anong gusto mong gawin para sa hinaharap. No? Iniisip mo siya, dinaramdam mo, o kung naukol ba ito sa intuition. At saka, itong pangatlong one na ito, ibig sabihin, meron kang ginagawang plano para makamit mo yung mga hinahangad na plano. Okay? So, hindi lang ito basta-basta na Knight of Wands. Ito din ay nagpapaalala sa atin na Three of Wands, in which meron kang pinaplano para magawa ang isang bagay na gusto mong gawin na may kinalaman sa iyong creative pursuits. No? At saka, dito naman, ang unang card sa beginner tarot deck is the Page of Swords. The Page of Swords. Nakikita mo, isang espada lang ang kanyang dala. Pero parang malakas siya eh. Ito may kinalaman sa delayed news or yung yung pangangailangan mo ng pasensya, no? Tapos na-delayed yung mga balita. And meron ka sanang matatanggap na mensahe mula sa divine habang nag-meditate ka, pero hindi mo ito natanggap-tanggap kasi dahil sa Page of Swords na ito na nangangahulugan na na-delay yung mensahe ng divine para sa iyo. At ibig sabihin, kailangan mo ng mataas na pasensya, no? Hihintayin mo na hanggang sa matanggap mo ang mensaheng ito. So, itong Page of Wands, maaari ding nangangahulugan na iba sa inyo ay nagplaplano, no? May pinaplano. Tapos, meron kang intensyon na poprotektahan mo yung mga plano, hindi mo ipinagbigay alam sa iba. Nag-iisip ka na dapat maingat ka, dapat walang makakaalam sa iyong mga plano, no? Kailangan ang matalas na pag-iisip para mapagtagumpayan mo ang itong plano na iyong ginagawa or gagawin pa lang. Tapos kung ano man yung mga plano mo, hindi mo ipinagbigay alam sa iba, no? At saka kailangan ng mataas na pasensya para mapagtagumpayan mo yung paghihintay sa mensahe na ibibigay sa iyo na mula sa divine. Tapos ito yung tinatawag na friendship. The Two of Cups, friendship. This is Pisces energy. May kinalaman ito sa sa third eye chakra na nangangahulugan na aktibo yung third eye chakra mo. Aktibo siya kasi double confirmation dito sa Three of Wands na sa katunayan ito ay Knight of Wands na ibig sabihin may kinalaman sa pagplano. So ito pangalawang confirmation ito na darating din ang panahon na matatagpuan mo yung mga tao na makakatulong sa iyo na masolusyonan yung problema mo. Magkakaroon kayo ng reunion. Or ang iba sa inyo ay may i-celebrate
magkakaroon kayo ng piging, tapos makakasalamuha mo yung mga tao na dumalo sa nasabing piging. And or ang iba sa inyo may tinatawag na festival, no? Yung kapistahan. So, maaaring ikaw ay pupunta sa ibang lugar. Pupunta ka sa ibang lugar para dadalo ng kapistahan, no? Yung fiesta. Tapos, matatagpuan mo doon sa lugar na yun ang mga tao na may mabuting intention sa iyo at sila yung makakatulong sa iyo. At habang nakikipesta ka sa ibang lugar, nagiging masaya ka kasi natatagpuan mo yung mga tao na parang kapareha mo lang din ng kahiligan sa buhay. Or maaaring ang iba sa inyo ay dadalo ng kasal or engagement party. Or ang iba sa inyo dadalo ng baby shower, kakapanganak mo, or mga anak ka pa lang, nagkanda ka ng baby shower para sa sa iyong anak. Itong Three of Cups, may kinalaman dito sa celebration, nakatagpuan mo muli yung mga kumari, ang iyong mga kapatid, or ang iyong matalik na kaibigan. Nag-celebrate kayo kasi nagkikita kayo muli. Sa hinabang-habang panahon, hindi kayo nakikita. At ngayon nakikita kayo, so nag-celebrate kayo, kumakain kayo, dala-dala ninyo itong kupa, at saka hindi talaga maiwasan sa magkaibigan kapag nagkakasama silang muli ang magmarites. So, marami kayong chinichika ukol sa mga buhay-buhay ninyo. Okay? So, nag-celebrate kayo at the same time, nagmarites, no? Hindi yung marites na negatibo. Ang minamarites ninyo, yung pinapaalam mo sa iyong mga matalik na kaibigan, kung ano nangyari sa buhay mo, nagkakakumustahan, parang gano'n. So, isa siyang kaaya-aya na marites, hindi yung negatibo, ha? I hope na hindi nyo ako ma-misinterpret or parang ma-misconstrue. At saka ito, meron tayong tinatawag na Six of Cups. Ito, Six of Cups ito. Ito ay may kinalaman sa pagbabago, no? Letting go of the past. So meaning, parang sinasabi dito na kalimutan mo na kung ano yung nakaraan, no? Hindi mo na siya dapat pag-isipang muli kasi nangyayari na yun sa nakaraan at hindi na yun dapat balikan. So dapat nakapag-move on ka na. Move on ka na dito sa present. Huwag mo nang isipin yung nakaraan, no? Tapos mag-focus ka, igugol mo ang iyong atensyon sa kasalukuyan at sa hinaharap, no? Mag-focus ka sa future. And then by doing it, so nangangahulugan na nagiging mature ka na, nagiging wise ka na dahil sa iyong mga karanasan sa buhay. At saka, maaaring ang iba sa inyo ay may pinaplano paglipat sa ibang lugar. Double confirmation ito dito sa The Fool. The Fool at saka dito sa Knight of Swords. No. Dito sa sa Knight of Wands. Okay, tatlo sila, nagsama-sama sila. Nangangahulugan na lilipat ka talaga sa ibang lugar. Napag-isipan mo na ito ng maigi, base sa unang wand. Isinasa puso mo na yung parang wala ka ng pagdududa, parang gusto mo talagang lumipat ng ibang lugar. So, confirmation dyan sa pangalawang wand. Tapos dito sa pangatlong wand na ito, nangangahulugan na gagawa ka na rin talaga ng hakbang para mangyayari itong plano mo na maglipat sa ibang lugar. Six of Cups. Kalimutan mo na ang nakaraan, mag-focus ka na dito sa hinaharap at sa iyong kasalukuyan. At
gagawin at gagawin mo talaga ang iyong plano. Gagawa ka na ng hakbang para makapaglipat ka sa ibang lugar. Confirmation yan dito sa The Fool. Ito, The Fool. Hindi ka natatakot na magtatalon sa bangil or tatalon ka, lilipat ka sa ibang lugar kasi nga alam mo na dala-dala mo ang iyong mga pangangailangan, kakailanganin mo para sa iyong paglilipat or sa iyong paglalakbay. Meron kang dalang wand dito sa likod at saka meron ka ding parang kristal. Okay? Kompleto ka sa mga dala-dala mo, kakailanganin para sa iyong paglalakbay, pakikipagsapalaran at paglilipat sa ibang lugar. Confirmation yan dito dito sa una muna arcana card, which is the Magician, no? So, yan. At ito yung tinatawag na King of Cups in reverse, no? King of Cups in reverse siya. Ngayon, itong King of Cups in reverse, parang nagiging emotionally immature ka, overly emotional, overwhelmed ka, or anxious. Okay. Ito, habang gagawa ka ng hakbang sa iyong paglisan, parang ito yung King of Cups in reverse na nangangahulugan na nagiging emotionally mature ka, dulot ng takot at pangamba dahil sa iyong paglipat, no? Sa iyong plano na gagawa ng hakbang sa paglipat, no? Hindi talaga maiwasan, meron talagang ganoon. Pero kaya meron kang itong King of Cups in reverse na natatakot ka habang gagawa ka ng hakbang, parang tumitindi yung iyong pangamba na what if ganito, kung lilipat ako dito, anong mangyayari sa akin, what if ganito ang mangyayari, what if walang trabaho para sa akin, what if ano na ngayon, so, parang marami ka ng mga iniisip, parang nag-overthink ka na. So ang nangyayari, nagiging emotional immature ka kasi dahil sa takot at pangamba na mararanasan mo habang gagawa ka ng hakbang sa iyong paglisan, no? Paglipat sa ibang lugar para makapag-move on, parang ganon. So yun, ibig sabihin pala, lilipat ka sa ibang lugar para makapag-move on ka na. Kasi dito sa lugar na nakagawian mo na, nakasanayan mo na, hindi ka na masaya doon, no? Kaya meron kang 10 of Cups, no? Hindi ka masaya habang kinakasama mo ang mga mahal mo sa buhay kasi dumating talaga sa punto na kung sino man yung mga minamahal mo, hindi talaga maiwasan na masasaktan ka habang kasama mo sila. Whether you like it or not, mangyayari talaga na masasaktan ka nila either intentionally or unintentionally. Yun, masakit talaga yun. Kung sino pa yung minamahal mo, chine-cherish mo bilang mahalagang tao sa buhay mo, sila pa yung mismo ang nakapag bigay sa iyo ng sakit, no? Sa kanila ka nakadama ng sakit, no? Or nasasaktan ka sa kanila. Hindi talaga maiiwasan yun kasi nagmamahal ka lang at syempre, tao din sila, hindi nila alam na nasasaktan nila yung puso mo, yung damdamin. So, ayun. So, kung hindi ka na masaya sa isang lugar na nakasanayan mo, kailangan mo na talagang maglipat, no? Lisanin mo ang lugar na yan, pag-isipan mo, isa puso, at gagawa ka ng hakbang, no? As sinasabi dyan sa Wands, no? Dito sa Knight of Wands. Tapos itong karma card. Ang unang karma card ay may kinalaman sa houses, no? Oh, you're going to render service to others. Yan ang mensahe sa iyong kaluluwa, no? Siguro lilipat ka sa ibang lugar para
makapagserbisyo sa ibang tao, no? Tapos, ang mensahe naman sa iyong isipan is, gagawa ka ng mga bagay na nakakabuti din sa iyo, no? Yan ang mensahe sa iyong isipan. At saka, gawin mo talaga ito kung ano man yung dapat mong gawin. Wow, ang healthy naman. In the sixth house, sixth house, kung nakikita mo, merong pala, merong kalaykay, o yung malaki na tinidor, kalaykay, pala, ano pa yan? At saka, isa pa na kagamitan pang hardin. So, ibig sabihin, may kinalaman ito sa iyong creative pursuit. Maaaring ang iba sa inyo ay may talento sa paghahardin. So, nagkakaroon ka ng mga maraming prutas dito, parang abundant ka sa mga ito kasi bunga ito ng iyong pagsisikap, no? May husay ka sa paghahardin. So, yun. So, kung ano talaga yung iniisip mo na ikakabuti sa iba, nakakatulong sa iba, parang servisyon mo na rin para sa kanila, ipagpatuloy mo lang yan kasi nakakatulong din naman yan sa iyo. So, gawin mo, sundin mo kung ano yung kagustuhan ng iyong kaluluwa, which is ang makatulong sa iba. So, yun, nagiging abundant ka na dito. Marami kang, kompleto ka sa mga prutas. Kasi bunga ito ng iyong pagsisikap. Kung nakita mo, meron kang pala, meron kang kalaykay, at iba pang kagamitan pang hardin, no? So, suportado ka ng buong may kapal. Basta, gawin mo lang kung ano yung bagay na ikakatulong mo sa ibang tao para nakapagserbisyo ka na rin sa kanila. Dagdag na tulong na din yon sa iyong sarili. At of course, gawin mo talaga kasi meron siyang reward, no? Sa lahat ng ating pinagsisikapan sa buhay, magiging matagumpay din tayo. Or maibibigay din kung ano yung kakailanganin natin sa buhay kasi dahil sa bunga yun sa dahil nagsisikap din naman tayo, di ba? So magbubunga din lahat ng paghihirap. And then houses pa rin, pangalawang karma card. Pero ito, in the second house na ito. Second house. In English, in Filipino, pangalawang bahay. Now, ang mensahe dito sa iyong isipan, sa iyong kaluluwa is, kailangan mo ng patience, no? Maging pasensyoso or pasensyosa ka. I think double confirmation yan dito sa saan na pala yun? Ano yun? Dito sa King of Cups in reverse. Nagkulang ka sa pasensya. So, yun ang dapat mong i-work on, no? Taas-taasan mo po ng maigi ang iyong pasensya. Kailangan yan ngayon sa panahon na ngayon. At kung ano man ang iyong hinahangan, makakamit mo din, no? So, kailangan lang ng pasensya para makamit mo din kung ano man yung hinahangad, no? Kung ano man ang iyong kakailanganin. Matutupad din. Basta magtiwala ka lang at saka kailangan ng pasensya. Okay, this time, meron tayong planets, no? Planets. Before the planets, ito, ang planeta na ito ay tinatawag na Saturn. Okay? Itong si Saturn, ang mensahe nito sa iyong isipan is magiging mentally mature ka na, no? Marunong ka nang mag-isip kung anong mainam na desisyon para sa pangyayari, no? Tapos ang mensahe sa iyong isipan, maging maingat ka, no? Maging maingat ka sa iyong mga plano. Huwag mong ipabatid sa ibang tao, no? Kasi man yan, privado man yan na aspeto. So, privado siya, personal. So, hindi ito kailangan malaman ng ibang tao. So, para
maging maingat ka sa ibang tao na para hindi nila malaman yung mga plano mo, yung mga sikreto, no? So, mag-ingat ka. Ito, very creative ka as confirmation dito sa Knight of Wands. Kung nakikita mo itong bulaklak dito sa ulo, ang bulaklak ay sumisimbolo sa abundance of creative thoughts. Ang bulaklak na ito ay nangangahulugan ng creative expression, creative aspect sa iyong abilidad. So, kailangan nito i-work on mo para para mas lalong yumayabong ang iyong creativity, no? Affirm this to yourself. You are unique. I am unique and creative. You are unique and creative in talents and abilities. You flow through you and are exposed in deeply satisfying ways. Again, your creativity is always in demand. Your creativity is always in demand. So yun, sa'yo. Loving others is easy. When I love and accept myself. Love and accept yourself. Affirm this to yourself. Mahal mo ang iyong sarili at tinatanggap mo ang iyong sarili ng buong-buo. Yun sa Tagalog. Madaling mahalin ng ibang tao kapag mahal mo din yung sarili mo, di ba? Kasi hindi masasabing tunay na pagmamahal kung nagmamahal ka lang tapos nagmamahal ka sa ibang tao tapos hindi mo pala alam mahal ang iyong sarili. Yun. So, ang iyong puso ay bukas at pinapahitulutan mo ang pag-ibig na umaapaw sa iyong damdamin. Minamahal mo yung sarili at mahal mo din ang ibang tao. Lalo na yung mga tao na minamahal ka din ng tunay. Yun, ang ganda naman. Next. I prosper wherever I turn. So, ibig sabihin, kung saan ka man magpunta, makikilala ka ng ibang tao, no? Makikilala ka nila. I now see opportunities for abundance everywhere I can. Everywhere I am. I now see opportunities for abundance everywhere. I am blessed and prepared. So, ibig sabihin, meron ka ng mga oportunidad, abundance, opportunity, nakakatulong din ito sa iyo para lalagaw ka din, no? Ang ganda ito na mensahe sa iyo, Aries. Sa pangkalahatan is, huwag kang magdalawang isip na mag-move on para makafocus ka sa iyong hinaharap at sa kasalukuyan. So, kalimutan mo na yung past. And then, mag-isip ka ng mabuti, isa puso mo kung ano ang kagustuhan ng iyong intuition, at saka gagawa ka ng hakbang para magiging successful yung hinahangad mo na magkaroon ng trabaho, no? So, okay na kayo? Okay ba, Aries? Okay, salamat talaga sa pakikinig at sa iyong panonood. I hope na may specific kong mensahe na nag-resonate sa iyo. At by the way, maraming salamat talaga sa iyong suporta dito sa channel ko, my dear Aries. At magkikita tayo muli sa susunod na episode. God bless you. Love and light. Take care.